Bumabati po sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus. Magandang, ilang taon na po pala ito? 24th anniversary na po tayo. Maligayang pag-celebration na ito sa ating kalagitnaan sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus. Sa ating po mga mga visitors po natin. Welcome po kayo lahat. Nandiyan na po yung text natin. Maaga pong i-forward po yan. Lumabas na po. Sa 2 Timothy chapter 1. Sisimulan na po natin ang pagbasa. Verse 9. Ito po ang laman na sulat ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy, who had saved us. First, who had saved us and called us with an holy calling. Who had saved us and called us with an holy calling. And based ito ayon kay Paul, not according to our works. Unahin ko po ito. Not according to our works, God saved us and called us. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Ito po ang dahilan kung bakit nagligtas, kung bakit tumawag, but according to His own purpose and grace. Which was given us in Christ Jesus before the world began. Ang discussion natin ngayon, brethren, matagal na itong na-forward sa atin. Nabasa natin ng ilang ulit. Sa aking palagay. Ang ating discussion ay ang i-discuss natin ay matagal ng discussion pa noon, yung simula ng mga prophets, ng mga apostol. Try natin i-discuss ngayon kung ano bang meron itong discussion nila noon ng mga prophets, ng mga apostles in old times. Ano ang i-discuss natin ito today? At yan nga, makikita natin ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Tuloy-tuloy tayo sa 12 pagka niloob po ng Diyos. Pagka binasa po natin ito, ililiin po natin dito. Nasa verse 9 po, kung pwedeng ma-flash po ito sa verse 9. Ayun na pala siya. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose. Purpose tayo. Pagka ganoon, ang nasa kaisipan ni Pablo na hindi naging sapat ang kanyang mabubuting gawa. Hindi mabubuting, o hindi sapat ang mga mabubuting gawa ni Timothy at ng mga tao ng unang panahon at yung sa ngayon para tawagin ka. Anong dakilan ng Diyos kung bakit tinawag tayo? Ayon kay Paul, hindi ko mahirap intindihin ang kanyang sinasabi. Ito ay dahil mayroong silang sinusundang purpose. This is because and according to His purpose. Nakuha po natin ito? According to His purpose. Saan ang Tagalog ito? Pasya. Pasya, pakay, layon. Ihalo natin yung objective ng Diyos. Ihalo natin yung objective
Sa Ilocano nito, mas malinaw siguro yung panggap. At gagamitin panggap iti Diyos. No apay nga inayaban na tayo. Itinasantuan na ayam. At ito ay nasa ground. Ito ay nakaupo dito sa tinatawag natin pasya ng Diyos. May pasya ang Diyos na sinusundan ng mga lingkod ng Diyos. Naka-first Sanagay? Ayan po. Mababasa na po natin ang laman ng verse. May pasya ang Diyos. May ipinasya ang Diyos na dapat masundan at tapusin. Ito ang nilalakaran ng mga tao noong unang panahon. Mababanggit ko yan mamaya. Even in the old times, the prophet in old times, yan ang kanilang tinatahak. Pagdating ng mga apostol, sa panahon ng mga apostol, ito rin ang kanilang sinusundan. May pasya pala ang Diyos na dapat masundan. Dapat matapos. Tapusin. Uunti-untihin po natin, brethren, ipapakilala ko po yung pasyang ito. Mamaya, doon sa pinakahuli, I think sa pinakahuli, babanggitin ko yung, ano ba itong pinasya ng Diyos? Gaano kahalaga ang pasyang ito ng Diyos? Paano kung hindi masunod, hindi masundan ng pasya ng Diyos, at hindi matapos? Unahin natin, pakilala natin yung pasyang ito ng Diyos na dapat masundan at dapat din matapos. Tinawag ang mga lingkod ng Diyos. Hindi dahil sa tayo ay mabubuting tao, ayon kay Paul. Kundi ito ay may pasya kasi ang Diyos. Ito ang dahilan. Ano ba itong sinasabi ni Apostol Pablo ng pasya ng Diyos? Ipakilala natin bahagya. Ang pasyang ito, nung aking pinagmamasdan ng mga bahagi po ng kasulatan, dahil hindi minsan ito na-overlook minsan ito ng mga tao. Ang pasyang ito ay hindi sa kanino manggaling, kundi ayon sa kanyang pasya. Right? Walang nag-udyok sa Diyos na magpasya siya ng ganito na dapat masundan. Mamaya susundan natin kung ano itong pasya nito na dapat masundan at dapat matapos. Ang pasyang ito ay walang tao, kundi na lang na nagtulak na magpasya siya ng ganito. Walang nagsabi sa Diyos na kailangan magpasya ka ng ganito at kailangan masundan ito ng mga tao at tapusin. Wala po. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol dito, Ephesians chapter 9, naibigay ba natin ito? At chapter 1, verse 9. Nandiyan na sa inyo, wala pa sa amin. Kailangan po masumpukan ko ito sa Ephesians chapter 1, verse 9. Having made known unto us the mystery of His will. The mystery of His will. Having made known unto us, na ipakilala sa atin yung mystery ng kanyang kalooban. According to His good pleasure, which He have purposed in Himself. Isabay natin sa verse 11. In whom we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose. Nandiyan ulit yung salitang layon. Nandiyan ulit yung salitang layunin. Nandiyan ulit yung salitang pakay. Sila kuyaan. According to the purpose of Him, according to the purpose of God. Amen? Ang purpose na ito, ang layon ng Diyos na ito na dapat masundan ng tao, ito yung kanyang nilayon sa kanyang sarili. Hindi isa kanino man galing ito. Ang pasyang ito'y pasya niya talaga. Sapag ito'y nakabase, ang kanyang sinasabi dito, after the counsel of His own will, this purpose. At ibinigay dito ni Apostol Pablo ulit
Kay Apostol Pablo po ulit tayo. Sa Ephesians chapter 3, Apostol Pablo, salita pa rin Apostol Pablo ito. Chapter 3 verse 11. According to the eternal purpose, which He purposed in Christ Jesus, our Lord. Ano ito yung sinasabi ni Pablo ulit? Nung malampasan natin ang chapter 2, nandiyan na ang chapter 3, sinasabi niyang eternal na layon ito. At ang layon na ito ay na kay Kristo Jesus. Pabubuksan natin mamaya ito kung anong layon ng Panginoon na dapat masundan ng lahat. At ang sinasabi ng Pablong ito na lingkod ng Diyos ay ang layon na ito ay na kay Kristo Jesus. Wala sa iyo, wala sa inyo, wala sa akin. Na kay Kristo Jesus ang layon na ito na dapat masunod, na dapat masundan, na dapat tapusin. Yan po yung sinasabi niya. Kaya ang sinasabi niya roon, according to His purpose. Sasabihin ko ulit ito, walang nagtulak, walang nag-udyok, ng anumang nilalang para magpasya siya ng ganitong walang hanggang pasya. At huwag nyo rin kalilimutan, brethren, ang pasyang ito na nilayon ng Diyos ay laging nakatuon dito sa kapakanan ng lahat ng tao. Hindi ito nakatuon sa kapakanan ng Diyos. Dahil hindi na pangangailangan pamanang anumang bagay ng Diyos. Kundi naglayo ng Diyos, higit sa lahat. Ito'y laging nakatuon sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Amen? Ayon kay Pablo, kung balikan natin yung 2 Timothy chapter 1, sisilipin po natin kung ano itong chapter 1, verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Idayin natin ito, which was given in Christ. Kay Kristo talaga ito, ang opening nito ay kay Kristo, which was given us in Christ Jesus. Before the world began, ang purpose na ito ay nagsimula ito, wala pa ang langit at lupa. Before the world, before ang langit at lupa ay nagawa. Before the world began, makikita natin, ibinawagayway talaga ito ng Diyos noon pa man. Kung ito ay wala pa ang daigdig noon, ay mayroon nang itinatag na pasya ang Diyos para sa tao. Kung wala pa ang daigdig noon, ang lugar ng pinagpasyahan ng pasyang ito ay walang pag-aalinlangan doon sa kalangitan. Itong ginawa. Dahil wala pang langit at lupa. Kaya ang mga purposes ng Diyos para sa lahat ng tao, made in heaven. Not by men, not by this world, but before the world began. At doon ito sa langit ginawa. At kung ito rin ang lugar na sinasabi ni Pablo, before the world began, sinasabi niya yung sign, yung nature, ano ba yung nature? Yung likas nito ay eternal purposes of God. Time and place, nandyan yung sinasabi ni Pablo. Kaya tignan nyo yung kahandaan ng Diyos. Amen? Yung pasyang ito ay makikita mo yung kahandaan ng Diyos. Tama ba yung kahandaan niya? Handang-handa talaga ang Diyos dito sa pasyang ito. In the part of God, hindi ito aksidente. Ito'y planadong-planado ang purpose na ito. At ang purpose na ito ay isinasagawa ng Diyos. Kailan kaya ito magsimula? Hindi katulad ng mga purposes ng tao. Doon sa Awit chapter 3, 33 verse 10 ng Awit,
ay meron kang masasabi doon na ang mga purposes na masasama ng mga tao ay sisirain ng Diyos. O minsan, may mga purposes tayo, we are not really concentrated or interested. Pagka may layo tayo, pagka may pakay tayo, o may objective tayo dito sa daigdig, hanggang doon lang tayo. Wala tayong kaseryosohan. Ngunit ang Diyos, sa tagal ng panahon, wala pa ang langit at lupa, hanggang sa magkaroon ng unang tao, hanggang sa bumagsak ang tao sa kasalanan, hindi na iba yung purposes ng Diyos. Kaya sa parte ng Diyos, hindi ito tiyamba lang. Ito'y makikita mo ang kanyang kaseryosohan. Interesado siya sa kanyang pakay na ito na kailangan masundan ng mga tao at dapat tapusin. Kung seryoso talaga ng Diyos, anong patunay mo, pastor, na seryoso ang Diyos doon sa kanyang purpose na yan? Ipapakita ko sa inyo, brother, ng ang kaseryosohan ng Diyos. Una, wala pang langit at lupa. Nandiyan na yan. Walang puwersang nag-udyok sa Diyos na magpakay siya ng ganito para sa tao. Ngayon, ang sinasabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1, verse 9, at dahil sa kaseryosohan at interesado ng Diyos na dapat masundan ito at dapat matapos, tumatawag siya ng mga lingkod. Napangunahan ang mga tao para masundan ang pakay ng Diyos na ito. Yung kanyang ipinasya, tumatawag siya ng mga lingkod na tapat para pangunahan ang sinumang tao gustong masundan ang pasya nito. Sinasabi ni Pablo, kung nandyan niya, babasa niyo, we are saved from sins. And we are called for a holy calling. Dahil doon sa pasya ng Diyos. Tinawag ang mga prophets, tinawag ang mga apostol, at ang mga mananampalataya sa banda paroon ng mga panahon. Ito ay hindi dahil sa meron silang kakayanan. Ito ay dahil may layo ng Diyos. Makikita mo ang kaseryosohan ng Diyos sa kanyang pakay dahil tumatawag siya ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Katulad ni Timothy, katulad ni Pablo. Timothy, we are called. We are saved, we are called. Na thy own purposes. Not because we are good persons, but because His own purpose. Clear naman tayo po, ano? Clear. Mahalaga sa parte ng Diyos ito na masundan ng mga tao. At ang kanyang kaseryosohan ay ito ang nagpapatunay. Tumatawag ang Diyos ng kanyang mga lingkod. Amen? Para manguna sa mga taong may gustong masundan ang pasyang ito ng Diyos. Ephesians chapter 1, verse 4. Noong pa man, ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Ephesus tungkol dito sa kaseryosohan ng Diyos ay malalantad sa kanyang mga kasundan. Verse 4, chapter 1, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Tinawag na ang iglesia bago may daigdig, bago may langit at lupa. Ang sinasabi ng Apostol Pablo sa iglesia, sa mga mananampalataya, tinawag tayo ayon sa kanyang kagandang loob bago ang daigdig. At sinasabi siya sa chapter 3, basahin po natin ulit. Chapter 3, tignan nyo, brother. Ang kaseryosohan ng Diyos ay makikita dahil tumawag siyang ng dalawang pangkat. Ano ba yung dalawang pangkat? Hiwalay ng grupo. Ang unang pangkat ay ang mga leaders.
At ang pangalawang pangkat ay ang mga mananampalataya. At tulad ng Ephesians, ang sinasabi niya ay napili na kayo noon pa. Bago ang pundasyon ng daigdig. Before the foundation of the world, God had chosen us before the world began. At pagkatapos niyang ikayag yung pagkatawag ng mga mananampalataya noon, na doon pa naman noon sa walang limit na panahon, nandun na ang pagkatawag. Nandito na ulit sa chapter 3, at kanya sinasabi ay ganito. Verse 10. To the intent that now, ngayon yan, to the intent that now unto the principalities and powers in heaven and places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which Christ has purposed in Christ Jesus Christ. Ang iglesia ang magpapahayag nito. Ano ba yung manifold? Yung variety. Na duma-duma nga laing ni Apo Diyos masapol maiparangarang itintero walubong. Kaya itiusaron ni Apo Diyos dahil namati, iglesia. Amen? Tumawag ang Diyos ng dalawang pangkat dahil dito. Naguguluhan pa rin tayo, no? Mamaya, maguguluhan pa kayo ng mabuti. Ang kaseryosohan ng Diyos, makikita natin. Ulitin ko para hindi kayo mawala. Tumawag siya ng dalawang pangkat. Una, leaders. Pangalawa ay ang mga taong maaaring sumunod para masundan ang purpose ng Diyos, ang pakay ng Diyos. Sila doon ang iglesia ito, ang nauna. Hanggang sa tayo ay inabot dahil sinundan nila ang pakay ng Diyos. At tayo man ay nakasali na sumusunod hanggang sa matapos ang pasya ng Diyos dito sa daigdig. Kung pinaghandaan ito ng Diyos, brethren, pinaghandaan din ito ng mga leaders nito. Na makita nila na talagang handang-handa ang Diyos sa kanyang pasya. Wala pa ang langit at lupa. Preparado ng Diyos. Kaya naman umatanto ito ng mga leaders. Handang-handa rin ng mga leaders na umatanto nila na tinawag pala sila ng Diyos sa dakilang ito. Naging handa na rin ng mga leaders na ito. Kung paano ang Diyos ay handang-handa dito, ginawa ng mga leaders na tinawag ay naging handang-handa na rin sila dito. Pagkatapos ay naging handang-handa na rin ng mga iglesia. Lumapagtanto nila na ang lahat pala ng dahilan kung bakit nagliligtas ang Diyos, kung bakit tumatawag ng mga leaders ng Diyos, ay dahil doon sa layo niya na dapat masundan. Kaya nung napagtanto ito ng iglesia at ng mga leaders, inihanda nilang mabuti ang kanilang sarili. Let me read. Ang leaders, pinaghandaan din ng mga leaders ito. Tignan natin mabuti. Ayon kay Pablo, 2 Timothy chapter 1, verse 10 po tayo. Now, tignan natin sa verse 9. Who had saved us and called us with an holy calling, not because of our works, but according to His own purpose. And I am an apostle, and I am a teacher of the Gentiles. Sa dahilan yan, ako ay napili na maging preacher. Ako ay napili bilang apostol. Ako ay napili bilang guro ng mga Gintil dahil dyan sa purpose ng Diyos. At liban dyan, for that which is cause, sa dahilang ito, I also suffer these things. Nevertheless, I am not siya. Sa dahilang ito, ang tawag na ito, dahil may purpose ng Diyos, dito ako naghihirap ng buti. Nakakanda ito si Apostol Pablo na anuman ang mangyari sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod, naging handa siya
dahil doon sa napakabanal na kasya ng Diyos dito sa ligid. Kaya naman ako'y pinili bilang apostol, kaya naman ako'y pinili bilang preacher at teachers ng mga Gentiles, at ako'y naghihirap ng mainam sa dakilang ito. At nung mapagtanto ito na ituro ng mga apostol ang kahalagahan na masundan ang pakay ng Diyos para sa lahat ng tao, na nakita ang kaseryosohan talaga ng Diyos, ay sumulat si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa kanilang mga sundan. At kung gusto nyo matunghayan na naging handa ang iglesia noon, makikita nyo ang iglesia noon, nung batang-bata pa ang iglesia doon sa Jerusalem. Let me read in chapter 8. Labis ang persecution. Labis ang pag-uusig ng mga reliyon sa kanila, ng mga hindi mananampalataya sa kanila. Pinangungunahan ito ni Apostol Pablo noon nung siya hindi paligtas. At ganito ang nakasulat kung gaano kakandari ng iglesia, kung gaano rin sila naghihirap dahil sa pasyang ito na kailangan masundan at kailangan matapos. Chapter 8 ng Gawa. Naging seryoso ang mga taong dinatnan, nakakaunawa at nagbibigay ng kahalagahan dito sa ipinasya ng Diyos na dapat masundan. Chapter 8 verse 1, and Saul, si Paul po ito nang hindi pa siya saved, and Saul was consenting unto his death. Pinatay niya si Esteban. Si Pablo pinatay niya si Esteban. And at that time, sa panahon na namatay na si Esteban, and at that time there was a great persecution against the church, which was in Jerusalem. At dahil sa persecution na yan ay mapanganib, sila ay, and they were all scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. Verse 3, as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hate men and women, committed them to prison. Ganun kainggit si Pablo noon. Kinukuha niya ang mga mananampalataya, nilalagay niya doon sa mga bilangguan, at pinapatay niya ang mga ito. Ngunit ang makikita natin, naghihirap ang iglesia. Great persecution were upon the church in Jerusalem. Dahil mahalaga din sa kanila yung masundan ang purpose ng Diyos. At kailangan matapos ang purpose na ito ng Diyos. But sad to say, brethren, ang layon ng Diyos, kung anumang layon yan, hindi seryoso ang mga reliyon, hindi seryoso ang mga mananampalataya. Ngunit isang napakalinaw na salamin ito sa ating ngayon, yung mga pangyayari noon, sa mga leaders, sa mga miyembro katulad natin, na pinakaragahan nila na masundan ang pakay ng Diyos mula doon sa kalangitan ng pakay nito. Pero dahil naging handang-handa po ang mga mananampalataya nito. Dahil talagang napagtanto nila, seryoso ang Diyos na nagkatiwala sa kanila yung trabaho nito. Huwag niyong kalilimutan, brethren, kung bakit naglayon ang Diyos ng ganito. Banal na layon. Unang-una, mga mananampalataya katulad ko, bakit naglayon ang Diyos ng ganitong bagay? Bakit meron siyang layon? Huwag niyong kalilimutan na ang lahat ng mga pakay ng Diyos ay lahat ay pakinabang para sa tao. Kung wala sa Kanya, hindi para sa Kanya ang kanyang mga ginagawa. Walang sapat kakakayanan ng tao upang gawin ito at tapusin ito. Kung ano man yung pakay ng Diyos nito. Tanggapin natin ang katotohanan, brother, na hindi sapat ang karunungan natin. Dahil maraming taong nagmamarunong, hindi sapat ang unawa natin.
Hindi sapat yung pang-iintindi natin. Yung mga paraan natin, lahat hindi sapat. Ang daming hindi kayang gawin ng tao. Kaya naman, siya, ang sinasabi ng kasulatan, siya ang nagpasya sa kanyang sarili. Dahil tayo, kayabangan lang meron tayo. Akala natin, feeling natin, ikaw na, yung pinaka. Ang gusto mo, ikaw pinakamabilis magpatakbo ng sasakyan, pinakamabilis tumakbo, pinakamabilis mag-isip, ikaw ang pinakamalakas, ikaw lahat ang pinaka. Ngunit tanggapin natin ang katotohanan. Maraming bagay na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Kaya naman ang Diyos, kahit hindi natin ito sinasabi, nagpakay ang Diyos ng ganitong pakay. Dahil alam niyang ang dami nating hindi kaya para sa atin. Ang espiritual na buhay natin hindi natin kaya. Hindi naman kasi karamihan naman hindi interested eh. Christian na nga tayo, mananampalataya, hindi pa tayo interested. Nakikita naman yung mga bagay, dati pag ginasinan makapangahan tayong interesado, takado, uray lumangyo, maiparangaran tulad na dayta, ngahantay ka talaga nga interesado. Kaya, ang Diyos, ang unang nagsindi nito para magliyag na lamang ito sa daigdig at mapakinabangan ng mga tao. Ang init ng kanyang kahandaan, yung kanyang layon para sa atin, ay dapat masundan, dapat matapos. At dahil po ang layo ng Panginoon ay nakabalkot Ilocano. Yung layo ng Diyos nakabalot kay Kristo Jesus. Yung mga binasa natin na una, according to His purpose, which is in Jesus Christ. Na kay Kristo ito. Kaya nakabalot kay Kristo Jesus ito, brethren. Napakaganda nga eh. At kung tatanungin niyo ako, Pastor, nag-umpisa na ba yan? Nag-umpisa ito noong namatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nakabalot doon sa kanyang paghihirap, nakabalot ito sa kanyang pagkalibing, nakabalot ito sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya naman noong naibigay na ang pananagutang ito sa mananampalataya, una doon sa mga eyewitnesses, yung mga apostol, nag-preach sila nito. Dahil yun ang simula na ipahayag sa buong daigdig yung pakay ng Diyos na kay Kristo Jesus. Pray. Babasagin natin. Let's read. Dahil na kay Kristo Jesus ito, ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, isinulat niya ito. Kahit alam ng mga taga-Roma, taga-Ephesians, unahin ko na yung Ephesians chapter 3. And it says here, verse 7, ako dahil dyan ako ay naging lingkod dito. At sinasabi sa verse 7. At pagkatapos nito ay kanya sinasabi sa verse 10 to the end 10, ito nilayon talaga ng Diyos, that now, unto the principalities, now, dahil panahon na kita apostol, now, tama ba yun sir? Now, nasa ngayon, ang sinasabi ni Pablo, now, unto the principalities and the powers of heavenly places might be known by the church. Sa pamagitan ng iglesia, makakayag ito, maging ang mga puwersa doon sa kaitaasan ay makikilala nila ang napakaraming karunungan ng Diyos according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus. Ang purpose na ito ay nasa purpose niya kay Kristo Jesus. Kung bakit namatay si Jesus, may napakagandang layon niya sa iglesia. At ang sinasabi niya ay, ang iglesia dapat ang maghayag ng napakaraming karunungan ng Diyos. At ngayon yan, ang sinasabi ng Apostol Pablo, ngayon, dahil namatay na si Jesus, binuksan ni Jesus ang napakagandang pasya ng Diyos. Nakasalig ang pasya ng Diyos para sa tao
doon sa kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay. Amen? At nagsimula na rin ang preaching ng pasya ng Diyos. Amen? Nagsimula na ito. Katulad ng sinasabi ng 2 Timothy chapter 1. Balikan natin ang mga bahagi ito ng kasulat. Verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not because according to our works, but according to His own purpose. Nasaan yung purpose na yan? Which was given us in Christ Jesus before the world began. Na kay Kristo Jesus yan. Kaya naman, ang sinasabi niya, at ako'y ginawa bilang ito sila, at yung panahon na yan, and but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Nag-manifest na yan, naipakita na yan, yung purpose ng Diyos. But is now made manifest by the appearing of our Lord Jesus Christ, who had abolished death. Nung inabolish ni Kristo ang kamatayan na nasa tao, at mabibigyan ang tao ng buhay na walang hanggan pagka sinampalatayan mo siya. Yun yung panahon na nakayag yung purpose ng Diyos. Amen? Kaya ang opening nito ay ang kamatayan ni Kristo Jesus. At nung malaman na ng mga apostol na ito na yung panahon na ihayag yung pakay ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng ulan niya ay si Kristo Jesus. Amen? Nung namatay na si Jesus, muli na buhay, pinasimulan na ng mga apostol ito ang purpose na ito ng Diyos. But is now manifest. Ngayon, brethren, ano ba yung purpose na yan na kay Kristo Jesus? Ano ba medyo maganda? Sinasabi na Apostol Pablo kay Timothy. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ang pakay ng Diyos, ang layo ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay maligtas lahat ng tao. Kaya namatay si Jesus. Amen? Huwag kayong maniwala sa mga katuruan na namatay lamang si Jesus sa mga ilang lang bilang. Ang tawag dito, umiikot sa buong daigdig ang katuruan na yan, ay yung tawag na limited atonement. Limitadong pagtubos. Pero sinasabi ni Pablo, ang layo ng Diyos na ito, kanyang itinatag noon, ay para sa lahat. Dahil ang sinasabi ng Apostol Pablo kay Timothy, sapagkat ang kalooban ng Diyos ay dapat, ang lahat ng tao ay maligtas. Pagkatapos maligtas ang tao, ay dapat matuto siya, malaman niya ang mga katotohanan ng Diyos. Ito ang pakay ng Diyos. Na noon pa ay kanyang ipinakay. Chapter 2 verse 2. Who will have all men to be saved? Na ang Diyos, siya ang may nais. Who will have all men to be saved? And to come into the knowledge of truth. Sapagkat mayroong iisang Diyos at mayroong mediator sa tao at sa Diyos. The man Christ Jesus, verse 6, who gave Himself a ransom for all. Binigay niya ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, hindi yung may 3 lang, 4 lang. Ito yung purpose ng Diyos. Na dapat malaman ng lahat ng tao, Timothy, layunin ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas. At pagkatapos nito ay malaman niya ang napakaraming mga katotohanan sa Diyos, tungkol sa kabanalan, tungkol sa kaligtasan, dapat matuto ang tao. Dahil mayroon lang isang Diyos at may tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Walang relihiyong nakapamagitan sa tao at sa Diyos. Amen? Hindi ang karunungan ng tao, hindi yung skills ng tao ang namamagitan sa tao at sa Diyos. Kundi yung si Jesus na namatay para ang tao ay makapunta doon. There is no mediator around except I am the way, the truth and the light, Jesus said. Wala nang iba.
sige, bumabalik ka sa relisyon mo, ipinagmamayabang mo na mayaman. Nagagawa mo ang lahat. Yung mga gusto mo mangyari, doon nangyayari. Yung gusto mo doon, balik ka doon. Kung tandaan natin, wala nang namamagitan pa, kundi yung klaradong pasya ng Diyos na si Jesus ay mamatay. Kaya kahit anong gawin ng tao, napigilan na si Jesus ay mamatay, namatay talaga dahil yun ang pasya. At ang kamatayang ito na ipinasya ng Diyos, ang pasyang ito, kaya ang sino mang sasampalataya sa kamatayan ni Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Dahil siya lang ang namamagitan sa Diyos at sa tao. Alimutan niyo ang inyong religion kung saan kayo galing. Dahil kung pasya ang pag-uusapan, wala kang mababasa ang pangalan ng religion mo dyan. Pati programa ng iglesia mo, religion mo, hindi mo mababasa yan. Wala. Kundi ang pasya lamang ng Diyos ang mababasa mo dyan. Kasi pastor, yun ang nakasanay ka doon ka na doon sa sanay na sanay ka doon. Pero kung gusto mong masanay ka doon sa pasya ng Diyos, mas mabuti. Amen? Kung hindi ko masundan yung pastor, o di gunggunan, naglaka mo sa sumbatan, pagka hindi mo yan nasundan ang pasya ng Diyos. Babasahin ko po mamaya, no? Pero ibibigay ko yung pasya ng Diyos. Brother, na maligtas ang lahat ng tao. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan sa Roma pa lang, pagbukas noong chapter 1 ng Roma, ang sinasabi ni Pablo sa taga-Roma ng mga ligtas na tao doon, nung sumulat siya, verse 16, I will preach the gospel and Romans. Gusto ko pumunta yan. And I am ready to preach the gospel. You know why, brethren? Ang sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, for the gospel is the power of God. The only power of God to save men. Unang-una, Hudyo. Pangalawa, hindi. Wala nang pawian. Dahil dito nakakayag ang purpose ng Diyos. Kaya ipinipreach si Kristo noon. Dahil ito ang kapangyarihan lamang ng Diyos na maligtas ang tao. Uulitin ko, siyak dahil pastor. No, ibagbaga, may pastor talaga. Iso natin pastor, mag-ibagbaga nga pumanaw tayo. Siyak dahil pastor, na mag-ibagbaga kanyayo. Kung ano magustuhan dito, agbalkot kayo. Nang amirisin nyo na naing, dagito'y nasanto na kasuratan. Haan nga mabalin, na dagijay yung mga pakay natin, yung mga purposes natin, ay isasama natin sa purposes ng Diyos. Kailangan purong-purong purpose ng Diyos ang nasusundan. Kung ang pakay nyo lamang ay pupunta dito para doon sa pakay nyo, sa buhay, pang-impyerno kayo. Pero pagka nasundan natin ang pakay ng Diyos, biyahe tayo. Walang traffic doon. Sa pala kumatang matak-tak-tak di karoon. Di ba malagit mo ka? Yan atay mo na matak-tak-tak di karoon. Awan di karoon agandaan lang. Dito pa inawat niya yung impyerno. Oh. Di ka nadakas na. Brethren, liban doon sa ang gusto ng Diyos ay maligtas ang tao, gusto ng Diyos. Pagkatapos ng kaligtasan ng tao, gusto niya ay maging ganap tayo. That is the purpose of Christ. The very reason why Christ suffered, tested, dahil ito'y nga panggap, plano iti Diyos, na agbalin tayo. Ano yung ganap sa Tagalog? Ganap na yun, ganap. Sa English ay perfect. Layunin kasi ng Diyos
Dapat masundan ang layong ito na ang lahat ng tao ay dapat maging, sa English ay perfect. Sa Tagalog ay ganap. Meron pa lang gano'n. Yan ang layo ng Diyos. Kung hindi ito nilayo ng iglesia ng galingan ninyo, buti na lang at narinig mo ito. Dahil dito, sa religion ito, itinuturo yung pakay ng Diyos na dapat masundan. At ang pakay pala ng Diyos, brethren, ay ang maging perfect ka. Ihaharap ka ni Jesus sa kanyang sarili na maging perfect ka. Kaya ang sinasabi ng Apostol Pablo, kami ay nagpre-preach, kami ay nagtuturo, kami ay nagkakayag ng salita ng Diyos, nagbibigay kami ng mga warning sa mga tao, please warning. Nagbibigay kami ng babala sa mga tao, nagtuturo kami, nagpapahayag kami, para maiharap ang lahat ng tao na perfect. Colossians chapter 1. Ang Diyos, verse 27, ang Diyos na nais niya na ang kayamanan ng kanyang kalahatian sa mga hintil, tayong hindi mga Hudyo, na kay Kristo Jesus, which in Christ knew the hope of glory. Whom, si Kristo whom we preach, warning every man, teaching every man ng buong karunungan, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to His working. Kaya dito ako naghihirap, nagsisikap ako, dahil sinisikap na Apostol Pablo, sige preach dito, nagtuturo dito, upang ang lahat ng tao ay maiharap kay Kristo Jesus na perfect. Dapat tayong maging perfect. Dahil ang Diyos ay perfect. Diba sabi niyo sa chapter 5? Maging ganap kayo. Maging perfect kayo. Dahil ang Diyos Ama na nasa langit ay perfect. Chapter 5, last verse. Ang layo ng Diyos, kung bakit si Jesus ay namatay, maging perfect tayo. Hindi ako hihingi ng pasensya, brethren. Kailangan mong malaman ninyo. Sa spiritual na buhay ay may perfect na tao. Amen? Kung sa physical, wala. Sa karunungan, wala. Walang perfect na tao. Ngunit sa spiritual, kailangang marating natin ang perfection. Dahil ito ang layon. That's why we preach. That's why we teach. Sabi nga ni Apostol Pablo, sinabi niya sa mga taga-Ephesians, ang salita ni Kristo ay naituturo sa iglesia. Upang ang iglesia ay patuloy na malinis, magiging malinis sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang linisin ang iglesia, ang mga mananampalataya, sapagkat ihaharap ni Jesus ang iglesia sa kanyang sarili. Walang spot, let me read. Ang pasyang ito ng Diyos masundang nawa ng mga lingkod ng Diyos at ng mga mananampalataya, simpleng mananampalataya. Chapter 5, verse 26. It says here that He might, Jesus Christ, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That He might, Jesus, that He might present it to Himself. Ihaharap tayo ni Jesus sa kanyang sarili. A glorious church, not having a spot, nor wrinkle, or any such things, but that it should be holy and without blemish. Yan pakay na yan, at tanggapin na rin natin ang totoo. Ganyan na lang ang pagtanggap natin, ang iglesia, tumatakbo ito sa perfection. Tumatakbo ito sa kabanalan, sa kaganapan. Dahil ito ang pakay ng Diyos na dapat natin masundan. Not only to be saved, but only to reach those things. Perfection, brethren.
Sikapin natin dahil sinikap ito ng Diyos. Sinikap ito ng mga lingkod ng Diyos. Sikapin din natin itong maging perfect tayo. Pagkawa ng kamalanan, pagkawa ng perfection, lagi natin nababasa, hindi nyo makikita ang Diyos. Hindi ko makikita ang Diyos without perfection. Brother, maraming churches, maraming mga individual ang hindi lumalakad, sumusunod sa pakay ng Diyos na ito. At dahil maraming reliyon, at dahil maraming mga individual na hindi lumalakad, sumasang-ayon dito, ito ay lumilikha ng kasiraan sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. At dahil minsan ang mga leaders, dahil minsan ang mga mananampalataya, dahil maraming mga pagkakataon ang reliyon, ang gusto niyang mangyari ay yung layon niya sa buhay. Huwag niyong susundan ang Diyos kung layon niyo sa buhay ang ating kasama. Kailangan kasama natin ang pakay ng Diyos. Kaya maraming nanlalamig na mga mananampalataya, hindi nagpapatuloy. Kaya maraming mga lingkod ng Diyos humihiwalay dahil pakay nila ang gusto nilang mangyari sa iglesia na kanilang pinupuntahan. Ano kaya ang dapat natin gawin, Pastor? Dito ganito, yung mga pakay nila pagka sinabi mo hindi pwede, aalis yan. Kailangan ang pakay ng Diyos ang masundan natin. Hindi yung mga pakay natin sa ating mga paglilingkod. Okay? Pagkat hindi natin nasundan yan, pakay na yan. Kasiraan sa atin, kasiraan sa mga mananampalataya, at huwag na rin tayong aasa na lalago tayo. Dahil tayo ay tumutuligsa doon sa pangitain mula sa langit na ito. Ang pangitain na yan, yung pahayag na yan, na sinusulat ng apostol at kanilang pinapahayag, huwag nating kontrahin. Dahil ang sinasabi ng Apostol Pablo, kailanman, sa 26, verse 19, kailanman, hindi ko sinalungan kung ano ang pasyang ito na galing sa langit. O Haring Agripa. Kailanman Haring Agripa. Mula noong gabi at araw, ako'y gumagawa doon sa pasyang ito ng Diyos na galing sa langit. Gawin natin ito sa gabi at araw. Ang pasyang ito ay magiging pasya natin. Huwag natin ipilit kung anong kalooban natin na ito ay labag doon sa pasya ng Diyos. Dahil unti-unti, ang akala mo'y ikaw ang nagdesisyon, hindi ang Diyos ang nagdesisyon na wala ka sa pasyang ito ng Diyos. Ang pasyang ito ng Diyos ay daan ng kabanalan. Ang pasyang ito ng Diyos, tinitigab niya kung anong kalooban mo na huhulog doon sa likuran mo ang iyong mga kalooban. At ang mga kalooban na ito ay pawang doon sa pasyang ng Diyos. Pagka ito nasundan natin, kasi may pasya ang Diyos na dapat masundan at tapusin. Pagka nasundan natin, nagbibigay ito ng direksyon sa ating paglilingkod. Totoo yan. Nagbibigay ito ng direksyon. At tulad nila Apostol Pablo, na mga apostol, talagang yung kanilang paglilingkod ay mayroong direksyon. Kaya sinasabi niya sa 2 Timothy chapter 1 hanggang verse 12, sa mga bagay na ito, sa purposes ng Diyos na ito, dito ako naghihirap at dito ko tatapusin ito. Nagbibigay ito ng malinaw ang direksyon kahit simpleng mananampalataya lamang po tayo. Pagka ang layunin ng Diyos, ang ating natataka, na paglikuran ng Diyos. Lipan doon, pagka binalikan natin ulit, ang sinasabi niya, kaya ako nagsisikap dito. Ang sinasabi ni Pablo, nagbibigay ito ng tiyaga, nagbibigay, ano ba yung perseverance? Perseverance, saka yung tinatawag natin, endurance. Yung mabigyan ka ng tatag, mabigyan ka ng, tama ba yung pagsisikap? Yes. Ganon ang mga mananampalataya noon. Kaya kahit kamatayan ang kanilang nasa daan, para sundan lamang ang pasyang ito. Hindi sila gumagawa ng sarili nilang daan, kundi yung daan na yun ang kanilang tinatahak kahit sa kalulihan po nila ito.
Nagbibigay ito ng lakas loob spiritual. Nagbibigay ito ng direksyon sa ating buhay. Lahat na ng mga bagay na kailangan natin spiritual, dito manggagaling. Brethren, magiging malakas ang ating loob. Napagtanto po natin, hindi ba interesado talaga ang Diyos? Napaka-interesado ang Diyos. Dahil bago may langit at lupa, planado na ito. Hindi ba interesado talaga ang Diyos? Interesado ang Diyos. Dahil tumatawag siya ng lingkod para gawin ito. Tumatawag siya ng mga banal na tao para sa pasyan ito na dapat masundan. Mahalaga talaga ang pasyan ito ng Diyos. Sana mahalaga din sa atin ang pasyan ito ng Diyos. Gawin natin mahalaga ito. Masunod natin, matapos natin, katulad ng mga apostol, ang mga unang mananampalataya. Ingatan lang natin ang ating sarili. Baka hindi yung pasyan ng Diyos ang ating natataka. Pagka medyo naghihina tayo dahil manghihina naman tayo. Walang tao na hindi pinaghihinaan ng loob. Ganyan talaga ang nature ng tao. Pinaghihinaan din tayo. Napapanggit natin, ayaw na natin. Pero ipinapasilip na Apostol Pablo sa Hebrews chapter 12, verse 1, verse 2, verse 3. Tignan niyo si Jesus. Yung kanyang ginawa. Tinapos niya yung kanyang takbo. Naghirap siya doon sa kasalanan. Samantalang siya ay matuwid. Ngunit naghirap siya, naglingkod siya. Tinapos niya ang kanyang takbuhin. Kaya naman tatakbo tayo, sabi ni Apostol Pablo, sa mga Hebrews, believers. Isipin mo si Jesus na namatay, hindi dahil sa siya ay may pagkukulang, kundi namatay siya dahil sa napakarami mong kulang. Kaya kulang-kulang talaga. Huwag sana. Sa paglilingkod natin, makita pa tayo ng kulang-kulang. Isipin niyo lamang si Jesus. Huwag tayong sumalungat doon sa layo ng Diyos. Brethren. Huwag niyo kalilimutan. Pagka napansin niyo ito, sa Philippians chapter 2 verse 13, gumagalaw ang Diyos sa buhay natin para gawin natin ang kanyang gusto. Gumagalaw siya. Hindi niya kinakayaan tayo lang. Gumagalaw siya sa ating kalooban, gumagalaw siya doon sa ating mga gawa para ang kanyang kalooban ay masunod. Tignan niyo ang kanyang kaseryosohan. Gumagalaw siya. Kahit hindi natin ito nakikita. Ngunit gumagalaw siya sa ating buhay. Brethren. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Happy anniversary po. Sana po ang Light of Truth Ministry, masundan niya yung pakay ng Diyos. Pagka itong taon natin, nasusunod, pagka babagsak ang Light of Truth Ministry, bangon tayo. Bangon lang tayo. Dahil ang gusto ng Diyos ay makapagpatuloy tayo. Pagpalain kayo ng Diyos.